Lono, so ngayon, no, ito ay pag-uusapan natin patungkol sa mga bata, no, na responsibility ng isang magulang, no, para sa kanilang mga anak is habang bata pa is gabayan na nila yung mga anak nila, no, to know God, no, paano palapitin nila ang mga bata sa ating Panginoon, dahil habang bata pa sila is tatatak sa kanilang isip at puso ang Panginoon, at lalaki sila na may dalang Panginoon at Diyos. Pero tingnan mo sa henerasyon ngayon kung anong nangyayari, no? May mga bata pa na ilang taon pa lamang, 3 years old, 4 years old, 5 years old, o ilang taon pa lamang na bago pa lamang namulat sa kanilang mga isipan, no, na instead na tuturuan nila patungkol sa mga salita ng Panginoon para habang bata pa ay ma-adapt na nila at madadala na nila habang bata pa sila hanggang sa kanilang pagtanda pagdating ng araw. Pero paano? Tignan mo ang nangyayari ngayon. Mga bata ngayon, ini-exercise ng kanilang mga magulang para gawin ang mga bagay makamundong ito. Pinagsusurfing, pinagpagawa ng mga bagay na makamundo. So, habang bata pa sila, itong mga gawain na ito na kanilang pinagmulatan hanggang sa kanilang pagtanda, papatak na ito sa kanilang isip at puso, at madadala nila ito hanggang sa kanilang pagtanda, no? So kaya pagdating ng araw, itong mga batang ito na hindi talaga namulat patungkol sa salita ng Panginoon nung sila ay bata pa, na responsibility sana ng magulang na turuan at ipalapit ang mga bata doon sa Panginoon habang sila ay bata pa. Pagdating ng araw na lumalaki na sila, ito yung mga tao, no, na minamak nila yung salita ng Panginoon, nire-reject. Pag may magpipreach sa kanila patungkol sa mga salita ng Panginoon, nire-reject at tinatakwil nila at hindi nila tinatanggap, kasi nga yung mindset nila is nakapokus sa mga bagay na ito like business, surfing, o ano mga bagay, no, na nakadistract sa isipan ng bawat bata noong sila ay mga bata pa sila, ng bawat tao. Ngayon, yung iba, insulto nila yung mga salita ng Panginoon, yung mga preacher, mga messenger lamang yan, no, na pinadala, no, ng Panginoon upang ipamahagi sa bawat tao ang mga pagkain na maglalast ng walang hanggan, ang salita ng Panginoon. Kasi ang sinabi ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang tao ay hindi mabubuhay sa pagkain lamang, kundi sa mga salita na lumalabas sa bibig sa ating Panginoon. Kaya kung ikaw ay magulang, kailangan i-exercise mo ang iyong bata patungkol sa salita ng Panginoon para madadala niya ito pagdating ng araw at magkaroon siya ng takot sa Panginoon. Kung sakali may magpipreach sa kanila patungkol sa salita ng Panginoon na ganito, ma-recall nila kung darating man yung pagtanda nila, ma-recall, ay oo nga pala, totoo ito. So madali na nilang matatanggap yung mga salita ng Panginoon, kasi nga bata pa sila is na-exercise nila yung patungkol sa salita ng Panginoon, paano lalapit kung sakali man sila ay lalayo sa kanilang mula sa pagkabata hanggang sa kanilang pagtanda kung sakali man. Pero mas maganda kung bata pa sila, ini-exercise na ninyo yung mga bata nyo sa mga salita ng Panginoon para madala nila ito hanggang sa pagtanda. Kasi ang buhay natin dito sa mundong ito ay temporary lamang. Kaya sabi ng ating Panginoong Kristo dito sa salita niya, di ba? Huwag niyong pigilan ng mga bata na lalapit sa akin, kasi ang kaharian ng Diyos sa kanila, sa mga bata. Pero kung sa mga ganitong sitwasyon na tinuturo niyo is yung mga bagay makumundo, kumbaga inilayo niyo ang mga bata doon sa buhay na walang hanggan sa ating Panginoong Hesus Kristo at pinalakad niyo sa daan patungo sa kapahamakan pagdating ng araw na kanilang bubungahin. Kasi bawat tao na wala ang Panginoon naghahari sa kanilang puso, kaparusahan at tutunguhan. Kaya nga pinadala ng ating Diyos ang kanyang bugtong anak na Hesus Kristo para iligtas ang tao, upang ang lahat ng sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at malayo sa kaparusahan. Pero kung tayo ay palaging magmatigas sa ating mga ulo gaya ng mga Israelita noong panahon ni Moises, na lagi silang sumusuway kahit pa nakikita nila yung gawa ng Panginoon o kapangyarihan ng Panginoon, sumusuway pa rin, ay hindi talaga tayo makakapasok doon sa kapahingahan na pinapangako ng ating Diyos nung sinasabi niya, no, na
ako ay nanumpa dahil sa kanilang katigasan ng ulo, hindi sila makakapasok sa kapahingahan na inilaan ko para sa kanila. So lagi nating babantayan, kasi kung akala nyo yung mga bata ay hindi bumabagsak sa impyerno, bumabagsak din yan. Sa oras ang isang bata maka-extinguish na or malalaman na niya kung ano yung tama at mali at hindi namumuhay sa kalooban ng Diyos or hindi namumuhay sa salita ng Diyos, kundi namumuhay sa malayong landas, ang bata na yan ay mapaparusahan pagdating ng araw. Kung sa ganito ang sitwasyon, kayo na mga magulang ay kung akala nyo exempted kayo sa mga bagay na ito, hindi. Dahil ang pagkamatay ng isang bata, kayo ang sisisihin dahil nga sa kawalan ninyo ng pagturo ng tamang daan sa mga batang ito. So hanggang dito na lang, maraming salamat and God bless everyone.